Nangako si Speaker D na susuporta niya yung dynasty, pati si Pangulong Marcos i-prioritize daw ng Kongreso yung anti-dynasty law. Umuusad ba? Well, nakita naman natin yung pinaka-recent na pinanukalang batas sa Kongreso. Ito yung mula sa ilang mga members of the leadership of the House of Representatives. Parang hindi siya anti-political dynasty necessarily. Parang legitimizing nga dynasties in general. This is the speaker version. The speaker version. Sandro Marcos. Version. Yes, oo. Na-legitimize yung dynasty. Parang sinabi lang, pwede kayo, pero dito sa mga level na ito, parang ginawa lang legal yung dynasty. And this, we believe, goes against the spirit of the Constitution. Kaya nga itong panukalang batas ng akbayan, yung Comprehensive Anti-Political Dynasty Bill, ito yung totoong tingin natin na sumasagot sa sinasabi ng Konstitusyon na dapat talaga bawal ang dynasty. Para itong online order, di ba? Pag nag-order ka ng mga items online, meron kang in-order pero iba yung na-deliver sa'yo. In the case of the version now that's filed by the House leadership, parang hindi ito hinihingi ng taong bayan. Ang sabi ng taong bayan, ayaw namin ng dynasty. Dapat ang batas na lumabas, isang batas that will curb dynasties in our political system. May feelers na ba sa inyo yung House leadership para pag-usapan yung possible compromise? Wala pa doon sa possible compromise. Ang meron pa lamang ay possible timeline, yung schedule ng mga committee hearings. And we've heard that on top of the committee hearings dito, magkakaroon pa daw ng committee hearings and deliberations sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para magkakaroon ng roadshow. At dito medyo na-alarma na kami this early kasi ibig sabihin, hahaba yung proseso for something as basic as the anti-political dynasty law that is already very clear in our Constitution. Sabi kasi ng isang cabinet secretary before Christmas sa akin, yung proposal daw kasi natin ay mass extinction. Parang the dinosaurs. Parang tinamaan ng meteorite. Pero kasi sa isang sitwasyon kung saan unprecedented ang corruption, sa isang sitwasyon na dekada na at systemic na talaga yung patronage politics, baka kinakailangan talaga ng meteorite ng anti-political dynasty law para ang matira yung mga tunay at magagaling at makakayang mag-practice ng good governance. Yung mga mammals. Tira lang kasi doon yung tao we talked to Congresswoman Janet Garin Sabi niya, we have to be realistic kasi magpapasa niyan, Congress, na alam naman nating lahat na punong-puno ng mga dynast. Sabi niya, kailangan daw medyo workable yung kung gusto nating ipasa. Kaya nga yan yung actually ang final nila Boji D and Sandro Marcos, yan yung sinasabi sa amin ni Janet Garin na compromise na posibleng ipasa. Oo, posible siyang ipasa, sabi niya. What do you think of that argument? Well, the way I'm seeing it now is itong binabanggit ninyo na panukalang batas, hindi siya compromise It's a compromised situation for the Filipino people. Nakokompromiso tayo kasi malinaw Ang problema natin katiwalian, isa sa dahilan patronage politics, alam natin yung diagnosis ng problema. Ang sakit talaga, isa dyan na kailangan tugunan, ugat, political dynasty. Pero pag nag-compromise tayo, yung outcome ng isabihin, babalik lang din tayo sa dati. Babalik na naman tayo sa panahon na kinakailangan bumalik na EDSA para may exact accountability sa ating mga pinuno. So, this is not a time for compromise. This is a time for actual political will coming from our leaders. Parang for once naman, 3 dekada na silang bumoboto in favor of their family and personal interest. Baka naman ngayong taong bayan naman ang panigan nila. At kapag ang taong bayan hindi pinanigan, ready maningil ang ating mga kababayan.